Marami tayong mga institusyon sa pamamagitan ng DSWD ang tumutulong sa mga inabandonang mga bata. Meron din namang mga non-government institution na kumukup rin sa mga batang ito. Ngunit bihira po kayong makakita ng institusyong ang kinukupkup ay mga batang inabandona dahil sa pambihira nilang katangian. Subukan po nating silipin ang mga batang ito na matatagpuan sa isang liblib na lugar ng Montalban. Narito ang special na ulat ni Michael Matias. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang lagi nating sinasabi sa ating mga kaibigan, pamilya o kahit sino man na ating nakakasalumuha tuwing tayo ay may problema. Ngunit paano nga ba ang buhay kung ito naman ay hindi natin magagamit? Hindi dahil wala tayong oras para i-enjoy ang mga bagay-bagay sa mundo, kung hindi dahil tayo ay may kapansanan. Sa liblib na lugar ng San Rafael, Montalban, Rizal, isang orphanage ang aming tinungo para bisitahin ang mga people with disability. Ito ay yung mga mentally retarded, bulag, hindi makarinig, orthopedically handicapped, may cerebral palsy, autistic at Down syndrome na iniwan ng magulang dahil sa kalagayan ng mga ito. Ito ang Cotolengo Filipino, itinayo pa noong March 18, 2000, isang non-government organization na aprobado naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para magbigay kalinaw ng pangangailangan. Ito ay pagmamayari ng Little Works of Divine Providence at itinatag ni St. Luigi Orione, isang apostle ng charity at ama ng mahihirap. Well, it's a Christian work, first of all. As the name of the congregation to which I belong to is called the Little Work of Divine Providence. So God belongs all the people, all times, and San Luigi Orione, the founder of this congregation, was inspired to take care of people with disabilities. Ang lugar ay umaasa lamang sa donasyon mula sa mga individual at kumpanya na nais magpaabot ng kanilang tulong. Taong 2004 nagpagpasyahan na isara ang naturang lugar dahil sa kakulungan nito sa pondo para maibigay ang pangangailangan ng bawat bata. Sa aking paglilibot sa Cotolengo, nakilala ko ang isang bata. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi na nito kayang tumayo o kumain pa. Sa kalagayan na ito ng bata, hindi mo aakalain na mahigit sa 10,000 ang ginagastos para sa 6 na beses na pagkain nito. Nasaksihan ko din ang araw ng kanilang pagpapagupit. Dito ay isa-isa silang inaalalayan ng helper para maputulan ng buhok. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng kondisyon ng mga bata ay nagawa silang iwan ng kanilang sariling mga magulang. Ngunit magandang bagay naman na may mga taong nais tumulong sa mga ito. May mga foster parents ang mga bata na tumatayo bilang kanilang magulang. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng budget buwan-buwan, nasusustentuhan ng mga ito ang pangangailangan ng bawat isang bata. Malayo man sa kanilang mga magulang ay sagana naman ang mga batang ito ng pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa kanila. Para sa Telebisyon ng Bayan, ito si Michael Matias.